Ayon sa ilang psychologist, nagdudulot ng trauma ang pananakit sa mga bata lalo na kung mismo mga magulang nila ang may gawa nito. Kaya yung batang ikinadena raw ng kanyang ina sa Caloocan City, masusing inaalagaan ngayon ng DSWD habang ang kanyang ina nakakulong sa kasong slight physical abuse. Ang balitang hatid ni Nida Reyes. Nasa holding center pa rin ng Caloocan Social Welfare Department ng 12 anyos dalagitang ikinadena ng kanyang mga magulang sa loob ng kanilang bahay. Kwento ng biktima, 3 araw na raw siyang nakakadena sa kama bago na iligtas ng mga otoridad. Ikinadena siya nang maglayas siya noong 1 linggo. Under-expose yan. Kaya ka lumayas. Formal lang kinasuhan ng slight physical abuse ang ina na ngayon nakakulong na. Oo, inamin ko naman yun eh. Mali ako doon. Ang inaano ko, sabi ko sa kanya, mag-aral ka anak para makagraduate ka. Ang mga insidente ng pananakit na gaya nito, di na bago. Katunayan, sa tala ng grupong Child's Rights Network, 8 sa 10 Pilipinong bata ang nakakaranas ng physical violence bago pa man sila mag-12 anyos. Maraming batas na nangangalaga sa mga kabataan pero madalas pa rin itong nasusuway ng mga magulang. They lose their self-esteem. They don't believe in themselves. It's always a fear of na ang gagawin nila hindi tama. At yung sense of self-worth nila, mababa talaga. Ito yung mga bata na mas madali maimpluwensyahan ng mga peers. Dahil sa pagmamalupit na dinanas, di raw malayong dumating ang panahon na manakit na rin ang biktima. More likely to engage in aggressive behaviors or even high-risk takers. Hindi tayo, yung sila mismo mambubuli or yung anger nila against the parents, nadi-displace yan. Either linalabas nila sa peers nila. Payo niya sa mga magulang, huwag daanin sa dahas ang pagdisiplina sa mga anak. Hayaan natin mga tuwiran, pero sa huli, turuan yung mga bata sa pamamagitan ng pangangaral kung ano ang tamang ang makatwiran o hindi. So, positive reinforcement. Positive reinforcement. Rida Reyes, GMA News.